Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na naman pong edisyon ng ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, kung saan atin pong iniugnay ang ating mga embahada at konsulado sa ating Filipino diaspora, mapa overseas Filipino workers man yan o mapa non-resident Filipinos sa iba't ibang dako ng mundo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama, Steph Vicente, para sa mga diskusyong mahalaga sa ating pareha sa ating Filipino Foreign Service Post at sa ating Filipino diaspora. Mapa ano man yan, no, yung bilateral relations between the Philippines and the host country. Mapa ano man yan, mapa kalagayan man ng ating mga kababayan sa kanilang host country. Marami po tayong mapag-uusapan dito sa ating programa. Samantala, ay tayo po ay kasalukuyan pong nasusubaybayan sa pamagitan po ng ating FB live streaming po yan sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. At syempre, bukod po sa ating Facebook page, meron po tayong tinatawag po na YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service din po, no? Para po sa ating mga re-uploads at replays po ng ating mga programa dito sa ating himpilan. At bukod po doon sa ating social media platforms ay meron din po tayong tinatawag na Evox PBS Receiver app. Yan po ang ating mobile application for our audio live streaming. Hindi lamang po dito sa Radyo Pilipinas World Service, kundi sa iba't ibang stasyon po na under ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service. So ano po ang gagawin para po ma-access ang ating Evox PBS Receiver app at makapakinig live na live dito sa ating mga programa? Unang-una po, mag-download at mag-install. Pumunta lamang po, no, sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman po para sa mga gumagamit naman po ng iPhone. Syempre, oras na ma-install nyo po yan sa inyo pong mga smartphone, ay syempre hindi naman po dapat nakatenga lang, no, ang mobile application na yan, dahil syempre makikinig po tayo mismo sa ating mga programa. Para sa mga sumusubaybay sa ating himpilan, pakihanap na lamang po ang logo, no? Bagamat maaaring hindi nakikita ng iba, pero eto, pinapakita ko na po doon sa mga nakakakita yung logo po ng Radyo Pilipinas World Service, upang sa puntong ito ay kayo po ay makapakinig, makasubaybay po sa ating edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At hindi lamang po social media, audio live streaming lang po tayo napapakinggan, dahil meron po tinatawag na shortwave radio. Yan po ay posible sa pagtutulungan po ng Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM, na kilala rin po bilang The Voice of America. So itong Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay napapakinggan po araw po ng linggo, oras dito sa Pilipinas po yan. Within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po. Doon po nakapaloob ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At doon po sa oras na sinabi ko, yun po ang tinatawag po namin natin, no, hindi English, no, Filipino service. Kasi sa umaga po, oras dito sa Pilipinas, doon naman po yung English service natin from 10
a.m., 10 a.m. to 11:30 in the morning, Philippine Standard Time. Yun po yung English service. Pero syempre, since nasa Filipino service po, no, itong babangon sa makabayang serbisyo publiko, ay syempre, amin pong ipakikilala, i-announce po sa inyo yung ating shortwave frequencies kung saan nyo po pwedeng mapakinggan ang ating programa. Una po dyan, no, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Yan po ang shortwave frequencies para sa Filipino service kung saan po bahagi ang ating programang babangon sa makabayang serbisyo publiko. So yan po, itong programa na ito ay kumbaga masasabi na po na replay ito sa shortwave radio. Yan po ay amin pong inire-replay sa araw po ng linggo, oras po dito sa Pilipinas within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. And I believe din po, no, na ito may isa pong replay din, no? So magkakaroon ng 2 replays po ito sa araw naman po ng Huwebes within the same time and the same shortwave frequencies. So sa araw na ito ay ang ating itatampok na bansa ay ang bansang Australia. Dahil bakit nga ba Australia ang ating itinampok para sa edisyong ito ng babangon sa makabayang serbisyo publiko? Dahil para po sa mga hindi nakakaalam ay ngayong 2026 din ay katulad po ng Estados Unidos ay ipinagdiriwang din po, no, ng Pilipinas at ng Australia yung 80 years po ng diplomatic relations sa pagitan po ng dalawang bansa. So sa ngayon, dahil napag-usapan, dahil sinabi ko na po, no, yung ating napiling paksa, ay syempre papag-uusapan natin, no, ano ba yung mga important milestones, no, at least within the recent years po, no, dito sa ugnayang ito ng Pilipinas at Australia. Kaya naman, para mahimay-himay na natin lahat ng yan, ay makakasama po natin, minabuti po nating imbitahan, syempre ang ating Philippine Embassy sa Canberra, na pinangungunahan po ng ating Philippine Ambassador to Australia, His Excellency Antonio A. Morales. Ambassador Morales, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon sa inyo, Ma'am Steph, at sa mga tagapakinig, taga-subaybay ng programang ito. Maraming salamat po, Ambassador Morales, for joining us po dito sa ating programang babangon sa makabayang serbisyo publiko. And kung hindi po kanina off the record ay syempre na-share sa atin ni Ambassador, no, na tama po 2 oras po ahead ang at least Canberra po, no, dito sa Pilipinas. Tama po yan. Pero ang Australia po ay hindi lang napakalaking bansa, pinakamaliit na kontinente pero malaking bansa. Iba-iba po ang time zone niya. Doon sa bayan ng Perth sa Western Australia, ay kapareho po ng oras natin. Dito naman sa lugar namin at Sydney, abante ng 2 oras. Pero winter po ngayon, pagdating ng summer, 3 oras na ang advance natin. Tama po ba? Meron kasing daylight savings? May daylight savings time. Meron po dito. Opo, kasi pero ngayon winter ngayon napakalamig na. Baliktad po sa baliktad sa Europe at sa Western Hemisphere. Northern Hemisphere. Yes po. Kung hindi nyo po kasi naitatanong, no, hindi ko na lang babanggitin yung company, pero prior ng aking kumbaga pagkakapasok dito sa Radyo Pilipinas World Service ay minsan na po ako nagtrabaho sa isang Australian company. Kaya medyo familiar ako na merong daylight savings time dyan sa bansang Australia. So, eto na po, no, Ambassador, nabanggit ko kanina na ang paksa po natin ngayon, no, ang pag-uusapan po natin ngayon yung 80 years of the diplomatic relations sa pagitan po ng Pilipinas at Australia. Sa pagdiriwang po nito ay bilang kayo po, no, ang nag-head po syempre ng ating embassy sa Canberra, ay paano nyo po mailalarawan ang naging takbo at lalim ng relasyon ng dalawang bansa sa nakalipas po na 8 dekada?
Ang ating pong relasyon ay 80 taon na. Napakahaba ho. Katulad ng sinabi nyo, parang sa Estados Unidos, 80 taon na rin tayo. At ang ating ugnayan ay malayo na rin ang nararating na isang kaibigan natin sa mahabang panahon, nasubukan na sa panahon ng katahimikan, sa panahon ng digmaan, at naging matalik at malapit na kaibigan ng Pilipinas at sa ngayon ay tinatawag nating strategic partner. Talagang pangmatagalan na kaibigan ng Pilipinas. Siguro po 'no, sunod ko na po na tanong kasi nabanggit niyo na po yung strategic partnership po 'no. Saan-saan po ba nga areas, of cooperation po, nakatutok itong, hindi naman yung buong, 80 years 'no, pero at least in the recent times po, yung relationship, yung, formal diplomatic relations po sa pagitan ng Pilipinas at Australia? Bago ko po sagutin yan, nais ko lang bahagi sa inyo yung ating makasaysayang ugnayan dahil po alam naman po siguro natin nung ikalawang digmaang pandaigdig, Second Mm. World War, naging kaalyado po natin ang mga Australians, at magkasanib po tayo sa pagkikipaglaban para sa kalayaan. At nang si General Douglas MacArthur ay umalis ng Pilipinas, na evacuate kasama si President Manuel L. Quezon, hindi po dumiretso sila sa Amerika, pumunta muna sila dito sa Australia. At dito nga daw binanggit ni General MacArthur yung makasaysayang I shall return niya. Hmm. At pansamantala pong nilagay dito yung government in exile na Commonwealth ni President Quezon bago po siya dumiretso sa Estados Unidos. So, yun naman po sa ikalawang katanungan nyo, Mm. bagamat panahon ng katahimikan tayo ay sa ating, at least sa parte ng ating mundo, ay mahalaga po sa ating relasyon ang depensa o seguridad. Um, At ang Australia po ay nakikipagtulungan sa atin. Marami po ritong mga nag-aaral na mga officers ng Armed Forces of the Philippines, Hmm. nagtitraining. At meron tayong military exercises na nakikiisa ang Australia, katulad ng Balikatan. Nandun po sila. At meron ding exercise alon na kung saan ito ang pinakamalaking military exercise ng Australia sa labas ng Australia, sa ibang bansa. At tinutulungan po nilang patibayin ang ating alyansa o ang pakikipag-ugnayan natin sa depensa, kung sa training, sa pag-aaral, at sa iba pang bagay na makakatulong na tumibay ang depensa ng ating bansa. Yun hong mga exercises dito ng Air Force, Pitch Black, o yung exercise Kakadu ng Navy naman. Sa kauna-unahang kakataon po, ilang buwan lang nakakaraan, yung ating BRP Diego Silang ay nagpunta Hmm. rito para makita dun sa exercise na yun. So malaking bagay po ang depensa. Yun nga ang lagi nilang binabanggit dahil ang Australia po ay nakatingin na ngayon sa Asia dahil ito ang pinakamalapit sa kanya. Mm. Katulad din nung ikalawang digmaang pandaigdig, hindi ba, bago mapuntahan sila ng mga kalaban nila, dumadaan muna sa Pilipinas. At kaya ah, hindi po naman lingid sa ating kaalaman, o baka naman di natin masyadong alam, bagamat malayo ang Australia, tinamaan po siya ng mga bomba nung Second World War. Hmm. Kaya lang po hindi nag-landing siguro dito dahil nakatulong din ng mga Pilipino na maano ang timetable nila, maantala. So hindi na nila tinuloy ang pag-atake sa Australia, pero sa Darwin napakarami pong bomba ang bumagsak doon. Sabi nila mas marami pa raw sa Pearl Harbor sa loob ng ilang araw. Uh, at yun po, napakahalaga sa larangan ng depensa. Pangalawa ay sa
larangan din ng ekonomiya. Marami pong mga investors na Pilipino rito. Ang International Container Terminal Port, meron pong negosyo rito. Ang Ayala Corporation Energy, meron din sila. San Miguel, Monde Nissin, at Ramcar Battery. Meron din naman pong mga negosyo sa Pilipinas, yung Angko, kung mapupunta kayo sa mga malls natin. At saka Cotton On, mga Australian companies to. At kung pupunta po kayo sa mga grocery natin, yung mga meat products, maraming galing Australia. So, at maraming produktong galing Australia. So, sa depensa, sa ekonomiya, at ang pinaka mahalaga po sa ating paningin ay ang presensya ng mahigit 400,000 Pilipino sa buong Australia. Tayo po ay ikalima sa pinakamalaking migrant group sa bansa. So kung mapupunta po kayo, marami tayong mga Pilipino sa Sydney, New South Wales, sa Melbourne, sa Perth, kahit sa Darwin, sa Queensland, sa Brisbane, sa buo pong Australia, kahit sa mga liblib o tinatawag nilang regional areas. Marami na pong mga Pilipino ang nandito at meron na rin po tayong mga bagong dating na skilled workers at marami pong estudyante na nag-aaral dito. Maliban sa sinasabi kong mga military officers, meron po tayong mga estudyante sa iba't ibang larangan. Sa amin pong palagay, sila ang mga tulay. The Filipino diaspora serves as a bridge that constantly connects our two countries on a daily basis. Sila po ang talagang matibay na tulay na nag-uugnay sa ating dalawang bansa. Sa pang-araw-araw po yan. At napakahalaga sa ating relasyon yan. Siguro mabalikan ko lang po no kasi isa-isa po nating nabanggit ito nabanggit niya ni Ambassador na meron tayong ugnayang pandepensa, pang-ekonomiya, syempre yung ating of course yung 400,000 no na mga Pilipino sa buong Australia and of course yung sa larangan po ng edukasyon. Mabalikan lamang po natin no yung sa depensa. Gaano po kalaki no kasi nabanggit niyo yung Alon na ito yung largest no isa sa mga probably largest military exercise na of course involved ang Australia at Pilipinas. Gaano po ito kahalaga no sa pagpapalakas po ng security cooperation? Of course, meron na din kasing mga ibang bansa na involved dito sa Alon. So paano pa po natin mapapalakas no of course with Australia and the other countries po na sumasali dito sa exercises na ito? Ang maganda po sa exercise Alon, unang-una, yung kanila pong mga military officers at mga sundalo nagkakaroon ng pagkakataon na makipagkaibigan sa ating mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines, sa ating officers. Mahalaga po yan. Pangalawa, napag-aaralan nila sapagkat mga bago na po ang nangyayari ngayon. Iba na ang warfare. Nagbabago po. Nakita natin sa Ukraine, nakita natin sa Iran. Magkasama po nilang pinag-aaralan yan. At kailangan ng cyber, hardware, yung mga kagamitan po na pang militar, pinabahagi ho nila sa atin yan. At natututo po tayo, lumalakas po ang ating depensa. At ito po ay nagbibigay din ng hudyat sa ating mga sa nais na guluhin ang kapayapaan sa parte natin, sa bahagi ng ating mundo, na matatag at determinado tayong ipaglaban ang karapatan kung sakaling may mangyaring banta sa ating pong kapayapaan. Punta naman po tayo sa economy no. Matanong ko lamang po Ambassador, from our side po no, sa Philippine side, ano po ba yung mga matatawag po na sikat na Philippine exports na tinatangkilik po no ng of course bukod ng Filipino community diyan sa Australia, maging ng mga Australian
mga Australiano mismo, ano ba yung kumbaga yung kapag ka sinabi na Philippines, anong products ba na pinagmamalaki natin, yung una pong pumapasok sa kanilang isip? So, palagay ko po, napakarami rin. Ah, Meron po tayong mga batteries Mm. na nagawa sa ating bansa. Ang ilang po mga pagkain ng Pilipino ay naipapasok na rin. Ngayon po na tapos na ang kanilang panahon ng mangga, Mm. ito pagkakataon naman na meron tayong mga mangga na ini-export sa Australia, dahil taglamig po ngayon, wala nang mangga dito. So sa atin meron. So tayo naman ang nag-export niyan. Pinag-aaralan pa po, at nakikipag-ugnayan kami kung paano natin maipapasok pa yung iba nating produkto ng agrikultura, sapagkat marami rin sila, na halimbawa saging, hindi pa po makapasok ang mga saging natin dahil meron naman silang mga concerns tungkol Mm. po sa mga infestation sa ating bansa na ginagawa naman natin ng paraan. So, ayun po, at pero marami pa pong pagkakataon na export pa tayo dito. Sabi sa akin recently, may mga ice cream na rin na galing Pilipinas. Meron ding Filipino ice cream dito, yung na mga nagsimula rito at establish sa Pilipinas. Hindi ko na po babanggitin, baka Mm. advertisement yun. Pero Mm. dumadami na po, at pati nga ang mga restaurant dito, kung magpupunta ho kayo sa Sydney at sa Melbourne, napakaraming Pilipino na kainan na meron ding high-end, at meron ding pangmasa, meron panggitna. Kaya po nakikilala na ang pagkaing Pilipino dito sa Australia dahil sa ating mga kababayan, mga chef, mga ah, ah, Pilipinong papakilala ng ating ah, mayamang pagkain dito sa Australia. Mm. Mm. That's good. Katulad po ng ube, Sure po. adobo, yung mga Mm. Yung mga ube po, adobo, ano bukod po do'n, Ambassador, ano pa yung mga kilalang masasabing kilalang pagkain po natin na tinatangkilik ng mga Australiano? yung pong adobo, napakaraming uri ng luto ng adobo. Ayan, pinakikilala natin dito. Hindi ko na rin babanggitin yung mga restaurant. Merong mga kare-kare at meron namang reimagined, no, na Mm. kung na pagkain natin, at nagiging high-end siya na ah, ah, mga restaurant na hindi po nila ginagamit ang Michelin dito, pero Hmm. yung kanilang rating system, meron ding mga Filipino restaurants na nandun sa kinikilala na isa sa mga magagaling at masasarap na pagkain dito. Kung may Filipino restaurant, siyempre may lechon, Hmm. may kare-kare, may kaldereta, at pag merong mga festival, mga food trucks, ang pinakamahabang pila, anong galing ako sa Perth nung isang buwan, ang pinakamahabang pila yung barbecue. Mga 1 oras, 2 oras daw pumipila. Kaya Mm. nakikilala na po ang ating pagkain dito sa Australia. Bago ko banggitin po yung regarding sa people to people exchanges, kasi dun na rin po papasok yung ating culture. Madako lang po muna tayo dun sa education. Meron po bang mga masasabi po na partnerships ang ating Philippine Embassy dyan sa Australia sa mga Australian universities, para kumbaga magkaroon ng mga masabi natin siguro mga exchange students po, no? May mga kumbaga may mga kababayan tayo na kahit papaano ay nakakapag-aral po, no, kahit for a short period of time sa Australian universities, para pagbalik nila dito ay kumbaga knowledge sharing at makatulong din sa communities dito sa ating bansa. Marami pong mga Pilipino ngayon na nag-aaral sa Australia. Nakikinabang po sila sa mataas na kalidad ng edukasyon dito, at sa mga oportunidad po. Meron tayong mga tinatawag na Australian awardees, mga ano Mm. po ito, mga scholars. Marami mga nagtatrabaho sa pamahalaan natin, mga government employees na scholars dito.
At meron ding mga nag-aaral ng iba't ibang kurso. Sa lahat po ng pinuntahan ko mga universidad dito, marami sila diyang pakikipag-ugnayan, pati na rin sa meron pong mga universidad na nakikipag-usap sa mga universidad sa atin, na katulad ng UPPGH, meron silang Mm. ugnayan sa isang universidad sa Melbourne tungkol sa forensics. Meron ding mga ah, na, na tungkol sa ano naman, agrikultura. Meron din nakikipag-ugnayan sa Lasal, at sa iba pang mga universidad. Pinapag-aralan namin at nakikipag-ugnayan kami kung paano pa natin mapapadami ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng university to university relations. Halimbawa po, 2 taong mag-aaral doon, 2 taon dito, o mutual recognition, o kaya magpapalitan tayo ng mga profesor din. Yan po ang ating tinitignan para mas marami pang Pilipinong makinabang, dahil um, alam po naman natin na isang mayamang bansa ang Australia. Kung hindi ka scholar, ay mahirap ang tustusan ng iyong pag-aaral at pamumuhay dito. Kaya yan ang aming tinitignan. Pero bagamat medyo may kamahalan po, may mga nag-i-invest, ika nga, sa edukasyon ng kanilang mga anak dito sa Australia. Eto naman po ano, matapos po itong mga usapan natin regarding sa defense, economy, education. So dito na po tayo sa people to people exchanges. Kanina po, Ambassador, nabanggit niyo po 400,000 ang mga Pilipino diyan sa Australia. Kung medyo ika-categorize po natin, no, itong 400,000 na ito, ilan po yung mga matatawag po natin na talagang overseas Filipino workers, saka yung mga tinatawag po na, it's a new term kasi na coined, I think, of the Commission on Filipinos Overseas, yung tinatawag po na non-resident Filipinos o yung mga permanenteng migrants po dyan sa Australia. Yung pong 400 na mahigit, 408, 410,000. Mm. Halos lahat po sila ay Australian citizens na. So, Mm. ibig sabihin, Filipinos, Australians of Filipino heritage, yun ang tawag sa kanila. Pero mga Australian citizen, ilan sa kanila ay dual citizen. 70% po noon ay pinanganak sa Pilipinas, 30% ay mga pinanganak na rito. Pero maliban po riyan, mas malaki pa siguro ang datos. May mga Pilipino rin na nagtatrabaho dito sa Australia uh, na ano po, na pansamantala lang, contract workers, pero nagkakaroon din sila ng pagkakataon na magkaroon ng pathway, tinatawag nila, na maging permanent resident. So yung 400,000 na sinasabi ko po ay karamihan doon Australian citizen, pero humigit kumulang sa 100 doon, 100,000 ay mga workers, hindi pa citizens. At estudyante rin, mga estudyante, mga nag-aaral, scholar, at workers, mga mekaniko, mga nurses na hindi pa permanent resident, sa aged care, sa hospitality, at iba pa po. So, medyo mas mataas pa sa 400,000 kung tutusin. Matanong ko lamang po, no, kasi sabi ko nga po kanina, no, natanong ko po kung ika-categorize po yung ating mga kababayan dyan. Ayun nga po, may mga OFWs, and nabanggit nyo, karamihan po mga Australians with Filipino heritage po, o yung mga nakapangasawa na, no, ng mga Australiano din, meron din po dyan. Ambassador, matanong ko lamang po, meron po bang opisina po dyan, no, ang DMW? Meron po bang migrant workers office po dyan sa Australia? Opo, dito po sa Canberra, meron po tayong isang migrant workers office. Pero ang sakop niya ay buong Australia. Pero meron tayong consulate general na tinatawag nating career consulate general. Ibig sabihin na tayo po ang nagpadala ng tao sa Melbourne at Sydney, dahil yun ang mga lugar na may mga pinakamaraming Pilipino.
At doon po sa mga ibang malalaking syudad na marami ring Pilipino pero hindi kasing dami ng Sydney at Melbourne, meron tayong tinatawag na honorary consuls. Pero ah, kami po ay nagre-rekomenda, no, Mm. dapat hindi ko naman sana masasabi, pero na magkaroon din ng migrant workers office sa Sydney o sa Melbourne dahil marami rin pong Pilipino doon sa mga lugar na yun. Mm. Pero Ambassador, meron po, kung tama po ako ng pagkakaalala, no, ay meron na mga several po, no, na nakakalat na consulates general diyan po sa Australia, bukod po sa embassy sa Canberra mismo. Meron po, katulad nga ng nabanggit ko, sa Sydney at sa Melbourne, dalawa lang po. Meron tayong Philippine Consulate General Mm. na tinatawag nating career o na ating pong pinapatakbo galing Pilipinas sa mga tao. Meron naman tinatawag natin na honorary consuls doon po sa ibang lugar, no, kung may Pilipino o Australian man na nais maging representante natin, Mm. dahil wala pa tayong konsulado, binibigyan din po natin sila ng pagkakataong magsilbi sa mga Pilipino ron, pero limited lang Mm. ang kanilang mga trabaho. Hindi sila pwedeng magbigay ng ibang serbisyo dahil ano po, hindi naman talaga sila kawani ng government connected employees, pero parang volunteer na honorary Mm. consuls. Katulad din po sa ating bansa, maraming mga honorary consuls ang ibang bansa na walang embahada. Mm. Mm. Eto po ano, dahil nababanggit natin yung Filipino diaspora, yung ating Filipino community sa Australia, ah, paano po nakatutulong po, no, yung ating Filipino diaspora po diyan para mas lalo pang mapagtibay ang relasyon po ng Pilipinas at Australia? Kung ano, kumbaga po, ano po yung pinakamahalaga, yung masasabi po natin na pinakamahalagang contribution ng ating mga kababayan, of course, aside from the work, no, itself, para para mapalaganap, at least mapalaganap din natin yung ating values and culture, kasi people to people exchange po ito, no, Ambassador. So, ang sinasabi po namin, yung mga Pilipino rito, sila talaga ang pang-araw-araw na ambassadors natin. Sa kanila namang trabaho at profesionalismo, nakakatulong sila. Kulang ang labor dito, Mm. lalo na sa skilled workers o sa healthcare, mga nurses natin, caregivers for the aged, sa kanilang sipag at dedikasyon, lagi pong mataas ang tingin nila sa Pilipino. Pero maliban po dyan, ang ating pong mga kababayan hindi nagbibigay ng problema sa bansang ito. Meron pong mga ilan-ilan na nagkakaroon ng problema sa batas, napakakaunti. Pero lahat po sila nagbo-volunteer work. At nag-contribute din sa multiculturalism in Australia dahil pinapakilala po nila ang ating kultura. Hindi ko po nabanggit siguro na hindi naman nagsimula tayo ng 80 years ago, na noong pong 1800s, no? Mm. Di pa nga nagsisimula ang Philippine Republic, 1898 po tayo. Pero nung 1880s, 1870s, may mga Pilipino na po nagpunta sa Australia, dito sa Pearl Divers, maninisid po ng perlas, dyan sa Mm. Broome at Darwin. At meron pong iba na nakapag-asawa na ng mga Aboriginal or First Nations people. At nandun po ang kanilang mga descendants na meet ko nga nung bumisita ako. Nakakatuwa po kahit na maraming henerasyon na o saling lahi ang lumipas. May pagka-Pilipino pa rin po sila sa pangalan, sa pagkain. May adobo pa rin sila ilang henerasyon na nakakalipas. At may dinuguan pa rin po nga. At ang kanilang relihiyon bilang Katoliko namana pa nila sa kanilang mga magulang, mga lolo na mahabang panahon na nakakaraan, dahil hindi naman po napakarami ng Katoliko rito, pero yun ang isa sa mga naiambag nila sa
kayamanan. Pero ng kultura dito, sabi ko nga, marami ng Australianong kilala ang pagkain natin. Mm. Marami ng Filipino chefs dito, maraming restaurant. ah, Hindi lang po sa pagkain, sa ating pagdiriwang ng fiesta, kung pupunta po kayo rito, sa iba't ibang lugar may piyestang Pilipino. Meron Mm. din sorbetes, may mga leche plan, mga bakery ng Pilipino, mga Spanish bread, pandesal, yung mga monay na meron sa atin. Meron na rin po rito mga bakery ng Pilipino. Nakikilala na rin nila ang ating mga bakery. Ah, ang wala lang po rito, ayoko naman mag-advertisement pero matagal na nilang hinihintay, yung Jollibee. Pero Mm. may mga Pilipinong may lasang Jollibee daw ang kanilang fried chicken. Pero sabi nila darating na rin po ang Jollibee rito. Pero wala pa sa kasalukuyan. Siguro talagang nami-miss nila, no? Yung naturang fast food chain, no? Kasi sa ibang bansa meron, no? So it's kumbaga it's time para sa Australia naman dumating yung nababanggit natin, no, na fast food chain na iyan. So Ambassador, no, ngayon napag-usapan natin kanina defense, economy, education and people to people exchanges. Bukod sa mga areas of cooperation na ito, no, matanong ko lamang din po, ano po ang papel ng Australia sa pagtulong sa Pilipinas, doon naman po sa mga issue, no, tulad po ng climate change and disaster resilience. Alam niyo po sa Australia, napakahalaga ng paksa ng climate change. Hmm. Kaya po, uh, mataas na ang percentage, ang porsyento po ng kanilang mga uh, elektrisidad na galing po sa renewable energy. Nabanggit ko kanina yung Ayala Mm-mm. Corporation Energy, meron sila ritong 1.2 gigawatts na solar farm. Uh, at meron po silang iba-ibang renewable energy sources. So, bakit po? Dahil napakahalaga sa kanila ng climate change. Kaya nga po nagbid din sila na maging host ng yung climate conference. Mm. Pero dahil hindi nila nakuha, nakipag-ugnayan sila nakipag-partner sila sa Turkey para joint ang hosting. At sa kanila yung mga Pacific, South Pacific Island countries po na katulad din natin ay uh, maapektuhan ng climate change, na malakas ang bagyo, Mm-mm. nagbabaha din sa kanila at mataas na rin mainit po daw na rin, nagkakaroon ng mga bagong diseases. So tumutulong po ang Australia dito sa mga South Pacific Island countries. At yung iba po nga, isa-isang bansa, binigyan nila ng pagkakataong makapag-migrate dahil lumulubog na yung isang bansa uh, sa South Pacific. Kaya mataas po ang presensya nila sa South Pacific at sa climate conference. Yung isang conference ay gaganapin po sa Suba, sa Fiji. Pagpapakita na napakahalaga po ng usapin ng climate uh, change dito. Nararamdaman na rin po dahil sabi nila lumalakas na rin ang mga ulan, ang mga cyclones. Hindi po nung tinabi kong typhoon, parang di nila naintindihan. Cyclone yata ang tawag nila sa mga bagyo rito na Mm. lumalakas na rin. Napakahalaga sa kanila ng climate change. Kaya po sa kanilang development cooperation sa atin, isa na rin mahalagang development cooperation partner ang Australia. Isa po sa tinututukan nila ay yung resilience natin para matugunan yung mga hamon ng climate change. Katulad nga niya mga pagbaha, El Nino, La Nina, mga Mm. pagbaha at yung mga health risks habang tumataas po ewan ko po kung mainit pa rin dyan sa ating bansa, nababalitaan ko mainit. Medyo Marami pong mainit. mga sakit na nadadala niyan, pati yung mga zoonotic diseases daw na halimbawa sa malalamig na bansa wala yung mga ganong mga malaria, kung uminit na yung mga sakit sa maiinit na bansa napupunta na rin sa kanila. Ayun namang maiinit na bansa na tropical at umiinit pa lalo,
malaking health risk, hindi ho ba? Maraming nagkakasakit sa matinding init ng panahon. So, dahil malamig dito po ngayon, inaano ko lang na sana okay ang ating mga kababayan dahil sabi nila may dangerous heat wave daw sa atin, may dangerous heat index. Napakahalaga po sa Australia ang climate change at nakikipagtulungan sila sa atin para maka-adapt tayo kung makatulong sila kung paano na maka-adapt tayo sa climate change. Ito naman po, no, Ambassador, dahil after natin mapag-usapan yung ilang areas of cooperation na tinututukan po ng Pilipinas at Australia, na nakapaloob dun sa formal diplomatic ties po natin, ay bilang kayo po, no, of course, kayo po ang head po dyan, no, sa ating embassy, ay paano niyo po nakikita, no, ang yung relasyon po, no, ng Pilipinas at Australia sa mga susunod na taon o sa hinaharap po? Ang nakita ko po dahil mahaba na nga yung kasaysayan ng ating pakikipag-ugnayan, pakikipagkaibigan, pakikipagtulungan. Mananatili po yan kasi bagamat yung kasaysayan po, isang aspeto lang yan eh. Kumbaga sa pundasyon lang yan. Pero dahil po pareho tayo ng mga paniniwala, una, sa rules-based international order, katulad din ng Australia, tayo po ay naniniwala na dapat ang manaig ay yung international law. Na kung meron kayong hindi pagkakasundo sa ibang bansa, kailangan mapayapaan yung lulutasin yan. Peaceful settlement of disputes. Yan po ay paninindigan ng Australia, paninindigan din natin. Pareho po tayong demokrasya, may pagpapahalaga sa karapatan ng pantao. Pareho po tayong naninindigan din sa kapayapaan ang Australia po naniniwala meron silang Southeast Asia Economic Strategy na kung umunlad ang mga bansa sa Southeast Asia, makikinabang siya sa pamamagitan ng komersyo, investments. Kaya po hindi lamang yung historic ties kung tawagin natin, pero yung ating shared interests, mananatili po yan. Yan po ang magpapatibay, magpapalalim at magpapalawak pa ng ating relasyon sa mga susunod na panahon. Yun po ang aming paniniwala. Ito naman po, Ambassador, syempre dahil 80 years na po, no, ang relationship, ang formal diplomatic ties between the Philippines and Australia. Ano po yung mga masasabi natin na initiatives or programs ng embassy na I guess dapat abangan po, no, ng ating mga kababayan dyan sa Australia bilang bahagi po, no, ng pagdiriwang for this 80 years of camaraderie between the two nations? Una po, marami na po tayong naisagawa sa pagdiriwang ng ating 80 years of diplomatic relations. Merong iba-iba po ang ating nagawa, hindi lamang sa Canberra, sa capital, kundi sa iba't ibang lugar. Noong pong Mayo, meron tayong bilang pag-alaala sa ating Philippines-Australia Friendship Day, nagkaroon po tayo ng reception sa Parliament House, sa kanila pong Parliament House, na dinaluhan po ng iba't ibang opisyal, kabilang na po ang Foreign Minister na si Penny Wong at saka ang Trade Minister na si Don Farrell at iba pang matataas na opisyal ng mga senador at mga members of the House of Representatives. Noong pong May 21, pinailawan po yung mga kilalang gusali dito ng pula, dilaw, at asul na kabilang ang National Carillon, John Gorton Building, Treasury Building, Questacon, National Library Fountains. At marami po ating mga kababayan na nagpakuha ng litrato dun sa mga inilawan ng mga monumento rito ng kulay ng ating bandila. Tapos noong May 22 po, yan talaga ang ating Friendship Day, binahagi namin sa social media ang mensahe ni Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa Lazaro, ang kanyang mensahe.
Mapapanood din po yan sa social media. Pero sa iba't ibang lugar po, sa Perth, naglunsad po tayo ng Western Australia Parliamentary Friendship Group. Nagpunta po ako dyan sa Perth. Malayo po yan sa Canberra. Mahigit 4 na oras sa aeroplano. At bukas din po tayo dyan nag-unveil din tayo ng ni Dr. Jose Rizal ng kanyang bust sa kauna-unahang pagkakataon sa Western Australia. Nagkaroon po ng Barrio Fiesta. Yun po, isa daw sa pinakamalaki sa sentro ng Perth. Sa mga susunod na panahon, pupunta kami ng Sydney. Meron ding isang gala dinner ng mga Pilipino community sa Sydney, sa Queensland, at ang ating pong embassy, ang konsulado natin sa Melbourne, meron ding mga aktibidades na para gunitain ang ating 80 anibersaryo. Kasabay na rin po ng Friendship Day, kasabay na rin ng Philippine Independence Day. So, kahit saan po ang Pilipino rito ay merong pagdiriwang, kung hindi man ng embahada, ng ating regular consulates, pati na rin ang honorary consulates sa iba-ibang lugar. Yun po ang dapat abangan ng ating mga kababayan sa Australia. Okay po. Ito naman po, no, Ambassador, gusto man pahabain, no, ang ating discussion, pero we're running out of material time. Bilang pagtatapos po, no, nitong ating discussion, siguro ito ay isang mahalagang tanong na probably dapat marinig yung kasagutan po, lalo-lalo na ng ating mga kababayan dyan sa Australia. Sa inyo pong perspective po, no, given the 80 years po ng diplomatic ties ng Pilipinas at Australia, ay sa inyong palagay, paano po ba mas mapapalalim ng Pilipinas at Australia ang kanilang ugnayan, no, yung ugnayan ng dalawang bansa para sa kapakinabangan po, no, hindi lamang ng mga Pilipino kundi kahit maging ng mga Australiano? Sa tingin ko po, unang-una yung people-to-people links na pinag-usapan natin. Sana po mas magkaroon pa ng maraming pagkakataon na makapag-aral ng ating mga kababayan dito, edukasyon, exchange programs, at mobility ng mga estudyante, professional. Yung pinag-aaralan namin, kung engineer ka sa Pilipinas, architect ka, doktor ka, paano ba marirecognize at magkaroon ka ng pagkakataon dito? Una po yun. Pangalawa, ang pagpatutulungan natin, kooperasyon sa seguridad po. Lalo na sa maritime security. Hindi po ba, archipelago tayo. Sa cyber security. Ang dami pong problema ngayon sa cyber. Magaling po ang Australia sa cyber at marami tayong matututunan. Pati na rin po sa counter-terrorism. Dahil pareho naman tayong nagkaroon ng problema sa terorismo at nagtutulungan tayo para maging ligtas at mapayapa ang ating reliyon at ang ating mga bansa. Ikatlo po, economic ties, napakahalaga. Yung trade, investment at innovation partnership na maggagawa ng trabaho sa ating bansa, gagawa ng trabaho dito, na mutually beneficial, yung sinasabi namin. Nakakatulong sa kanila, nakakatulong sa atin. At yung madalas po na pagpapa-exchange of official visits, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po, ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na nagsalita sa Australian Parliament. 2 beses siya bumisita rito ng 2024. Pagkatapos po ng bisita na yan, steady na patuloy ang palitan ng matataas na bisita ng hindi lamang matataas na opisyal kundi pati mga sa lower level. So nagkakakilala, nagiging magkaibigan ang ating mga opisyal at kanilang opisyal. Napakahalaga po nun para mapagtibay pa ang pagtitiwala sa isa't isa at ang relasyon ng ating dalawang bansa.
Mm. And with that po, maraming salamat po, Ambassador Morales, for joining us dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. We hope na, of course, hindi ito ang maging una't huli na makakasama po namin kayo dito sa programa. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po ang buong Philippine Embassy dyan sa Canberra. Of course, isama na natin din ang ating Philippine Consulates General sa Sydney at sa Melbourne. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Kasama ko po si Consul General Sheila Tario at si Vice Consul Angela Laurente. Sa ngalan po naming lahat, maraming salamat sa pagkakataong makausap kayo, maipahayag po ang ating mga ginagawa sa Australia. Salamat po. Maraming salamat po muli. At ating nakasama dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ang ating Philippine Ambassador to Australia, walang iba kundi His Excellency Antonio A. Morales. At sa puntong ito ay atin na pong tatapusin ang isa na namang edisyon ng ating programa, pero bagong lahat, pasalamatan muna natin ang ating mga kasama dito sa ating studio, sa ating Master Control nandyan, si Ma'am Susan Aison at si Sir Milo Jonella. At sa ating Warcast naman, pati sa ating audio live streaming, ang nakatoka dyan ay si Justin Osias. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.